At ito na nga si Yamaha NMAX TechMax regarding dito, no? So ito yung pinaka premium. So unahin natin dito sa kanyang unahan. Syempre makikita natin na very sophisticated at napakaganda ng itsura niya. So galit na galit, gustong manakit ang itsura niya, no? So makikita natin meron po siyang projector light dito na dalawa. So yan yung projector light niya. Then ito yung daytime running light niya. So makikita natin para siyang itsurang transformer na, no? So ayan, no? Wow. Kasi ito yung LED na kanyang signal lights. Okay, LED na siya. So pagdating naman dito sa may bandang gilid, makikita natin yung logo na TechMax NMAX. So yan siya. Then ito yung logo ng kanyang, syempre yung Yamaha. Okay. Then so gumagamit ito ng ABS, so anti-lock braking system. Telescopic fork po ang gamit niya sa harapan, then disc brake. At meron po siyang 110 by 70-13, naka-mags po siya, then tubeless na po siya mga idol. So dito naman sa likuran mga idol, makikita natin yung kanyang taillight na napakaganda, solid din ang design niya, oh. Ayan, Stanley. Okay, may logo siya sa gitna ng syempre yung Yamaha. Okay, tapos nandito yung kanyang signal lights na LED po magamit. Okay, pagdating naman dito mga idol, makikita natin mayroon po siyang reflector, dagdag safety sa daan. Meron din po siya sa likuran ng kanyang back fender. Tapos pagdating naman sa kanyang suspension mga idol, dual shock absorber with sub tank o sardinas na tinatawag. Tapos meron po siyang disc brake with 1-pot caliper. So ang sukat ng gulong nito 130/70-13 at mags po na gold ang gamit or bronze, tubeless na po mga idol. Okay, pagdating naman sa gilid, makikita natin yung kanyang radiator na gumagamit ito ng liquid cooled, syempre sa pagpapalamig na makina. Tapos nandito yung kanyang pillion footrest with chrome colored. Okay. Tapos ito yung pinagkaiba niya si standard, yung color niya dito sa NMAX premium. So premium din yung color, syempre gold. Tapos pagdating naman sa standard, ito yung color niya. Okay. Tapos pagdating dito sa kanyang muffler, meron po siyang guard na plastic. So sakop na sakop lahat. Lagpas siya dito sa may muffler niya. Then meron siyang, ito yung muffler niya na may cover or may coated na matte finish. So pagdating sa gilid mga idol, makikita natin yung footboard and foot extension. Yan, para sa long ride yan mga idol. Para hindi ka masyadong mangalay, okay? Doon pa siyang logo rito. Lang gilid naman mga idol, makikita natin yung crankcase niya. Then yung kanyang airbox. So, yung airbox niya na makikita natin yung YECVT. Siya po ay mayroon siyang tinatawag na YECVT na Yamaha Electric Continuous Variable Transmission. Ito po ay hindi siya ordinary, kundi meron po siyang electric na po or motor na nagpapagana sa panggilid niya. Compared sa standard version na may flyball. O kung papansinin ninyo, less ang dragging. Tapos, ang kagandahan nito, meron siyang DNA ng T-Max. Okay. Ang T-Max po is naka-electric din. Tapos ito yung kanyang crankcase na wala na po siyang kickstarter. Alright? Foot extension pa rin. So sa top naman na makikita natin, yan, ito. Unahin natin yung kanyang fully digital meter na kung saan marami kang information na dapat mo malaman sa iyong mga motor. So very readable naman and accurate ang mga meter at gauge na dapat mo malaman. Yes sir. Pagdating naman sa button and switches mga idol, okay, unahin natin, meron po siyang high and low. Ito yung mode.
Yan, select mode. Na pagkakamalan natin na pass switch. Button again na up and down, then check. Tapos meron siyang signal lights, busina, then shift. Gusto mo mag-shift? Pipindutin mo to? Para hindi hirap yung Para hindi hirap yung arangkada ng mga. So shift, alam ko dito yung parang panghatak to. Okay? Panghatak. Then ito yung home. Another mode na naman para sa panel mo. Okay? Sa kabila naman meron po siyang idling stop system or SSS dito. Then meron po siyang hazard electric starter button. Okay? Sa controls naman mga idol, meron siyang throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever para sa likuran na wala po siyang clutch and cambio dahil automatic transmission po ito mga idol. So pagdating naman sa convenient features mga idol, unahin natin yung pocket dito na wala po siyang cover, unlike dito sa kabila meron po siya. So yung cover niya dito meron siyang USB. Okay, hindi na siya power socket at outlet. So USB type na po siya na naka type C. Ayan, naka type C. Ayan, type C na charging port area na kung saan pwede ka na mag-charge anytime anywhere. So dito mo ilalagay yung iyong cellphone. So pagdating naman sa mga variable or valuable na gamit, so dito meron siyang takip. Okay, yung cellphone valuable naman yun pero dapat may takip. But anyway, design niya yan. Ang gamit nito is keyless na po mga idol. So meron siyang anti-theft and answer box system. So safe na safe sa mga magnanakaw. Meron po siyang fuel and seat button opener. Speaking of fuel, ito yung fuel refiller niya na nasa harapan na ng yag balls area. Ito yung kanyang seat. Yan. So dalawang tone po ito. Meron po siyang gray, then black yung kulay nito sa kanyang cover. Tapos may mga stitches pa siya. Maganda yung premium. Then hindi ko lang mabuksan mga idol at syempre hindi pa siya live. Pero malaki ang compartment nito. Okay? Seat height niya mga idol. So makikita natin na tingkayad na ako mga idol. Makikita mo yung paa ko, medyo tingkayad na talaga. Talagang tingkayad na, no? At ayun na nga mga idol, pag-usapan natin ang presyo nito via Yamaha 3S Supreme Bikes Iba Zambales mga idol. So pagdating sa presyo nito via cash is 175,900 pesos. Pagdating naman sa installment, down payment nito is nasa 22,090 pesos. As sa 12 months nito, kung ito'y kukunin mo siya ng 12 months, nasa 17,743, 24 months, 10,811, then 36 months is 8,495 na may rebate po siya na 500 pag maaga ka or on due date ka magbayad. At ito na nga mga idol, si PCX 160 2025 model. Yes sir! So ito ang bagong new look. Napaka-elegante with sporty look design. Okay, punta muna natin dito sa kanyang harapan mga idol. Syempre, makikita nyo ang pinagbago niya rito na very sophisticated and sporty look na. Pero para sa akin, mas cool pa rin yung una. Pero pagdating dito kasi, may mga gusto talaga na plain lang, no? Ginawa lang siyang plain dito sa kanyang front head. Okay, so same pa rin naman LED. Okay, tapos LED pa rin ang gamit dito sa kanyang headlight. Then yung signal lights niya LED. So nandito pa rin yung kanyang windshield, smoke lens, and then nakalagay dito yung HSTC or Honda Selectable Torque Control. Pagdating sa unahan, gumagamit po siya ng telescopic fork. Dual path caliper naman para sa braking system with disc brake. At ang agandaan nito mga idol, ABS version na po siya mga idol. So mags po ang ginamit nito. May sukat na gulong na 110 by 70-14. So tubeless na po siya mga idol. Okay? And then pagdating naman sa likuran mga idol, ito siya. Ayan, napaka-solid ng kanyang design dito. Para siyang X talaga, no? PCX. So, LED na rin ang gamit niya rito mga idol. LED din, all over. Tapos nandito yung reflector niya. Tapos ang suspension niya rito, okay, gumagamit ito ng dual shock absorber with sub-tank mga idol. Na gold-plated mga idol. Disc brake po para sa kanyang braking system with one-path caliper. And 130 by 70-13 ang sukat naman ng gulong para sa likuran. Okay? Nandito yung tire hugger niya mga idol. Yan. So iwas putik. Then pagdating naman sa gilid mga idol, nakikita natin yung kanyang muffler with cover na plastic. Okay? Tapos dito yung muffler niya, meron po siyang dalawang paint tone na matte, then yung matte silver.
Okay? So dito naman gumagamit po siya ng liquid cooled at dito yung kanyang radiator. At isa pa sa pinakaganda dito sa PCX, yung kanyang chrome pillion footrest mga idol. So pag naka-flip in, so para siyang kasama sa fairings. Pero pag naka-flip out, ito yung parang Honda no, na logo. Parang pakpak siya. Okay? Ayos. So nandito pa rin yung kanyang very premium na PCX 160 logo. So naka-impose po siya with color na gold. Wow. So same dito sa kabila mga idol, PCX 160 premium ang design. Then meron pa rin siyang pillion dito. At so ito nga pala yung magamit ng ESP Plus na kung saan 4 na valvula po ang kanyang gamit. Okay? So dito naman yung crankcase niya with color na silver. Then black. As ang kagandahan nito, wala na po siyang kickstarter. Syempre, gumagamit po siya ng ACG or alternating current generator na kung saan mas malaking or mas malakas na kuryente ang dulot nito na hindi mo na kailangan mag-kick-kick pa. Pang old school yung mga idol. At dito naman yung kanyang side stand with side stand kill switch mga idol. So just in case na nagmamadali ka at nakababato, hindi po andar yan. So kailangan nyo itaas para umandar. So ito pa rin yung kanyang flat footboard mga idol. Okay. So yan ang pinagbago niya. Ito, meron na siyang cover, hindi siya naked. Pero para sa akin lang ha. So mas maporma at very unique yung naked. Pero kasi sumasabay si Honda, pagdating siguro mas marami ang gusto na merong cover na handle. So ginawa niya to para sa mas nakakarami. So goods naman siya, maganda naman siya. Tapos na dito yung kanyang logo na Honda. I think ito yung selector ng dito sa kanyang panel, okay? Then nandito meron po siyang selector dito, yan. Meron po siyang horn, meron po siyang turn lights. Tapos meron po siyang pass switch mga idol. Ayan. Dito naman sa kabila, meron siyang idling stop system. Syempre, equipped na rin siya ng idling stop system. Then meron po siyang hazard, then electric starter button. Pagdating naman sa console panel, gumagamit po siya ng digital panel. Wow. Napakaganda. Kahit hindi mo buksan, kala mo tablet, 'di ba? So, very informative ang mga meter at gauge or mga kahit anong information na dapat mo malaman na makakatulong sa motor mo, okay? Okay? Pagdating naman sa controls mga idol, so dito yung throttle control with brake lever sa unahan at ungrip with brake lever sa likuran. So wala po siyang clutch at cambio kasi fully automatic transmission po ito na kung saan recommended ito sa mga baguhan or lady rider na napakadaling imaneho. Pwede siyang pang daily use mga idol. Pagdating naman sa kanyang convenient features, unahin natin dito sa kanyang pocket na merong cover. Yes sir. So safe na safe ang mga gamit mo just in case na meron kang pwedeng itago. Andito yung susi niya. Later on na yan. So meron po siyang USB charger. Okay, USB siya, hindi po siya power socket outlet. So USB charger po siya. Na kung saan hindi mo na kailangan bumili ng USB adapter para lang mag-charge. So okay na po siya, USB type na po siya. Okay? Equipped na po ito na keyless system na kung saan remote control na lang. Ito po yung remote control niya mga idol. So ang kagandahan nito, meron po siyang anti-theft or answer box system na kung saan mas safe ito sa mga magnanakaw. Meron po siyang fuel and seat opener button na very convenient gamitin. Meron siyang fuel. Ito yung fuel refiller niya na nasa harapan, nasa yag bolts area na nakaharap. So hindi mo na kailangan tumayo. Pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin na dalawang tone ang binigay niya rito sa kanyang cover, which is yung black and yung gray. Okay? Dagdag premium din ang design dito sa kanyang cover na mayroong stitches. Okay? So kasya yung mga malalaking yag bolts, ECOP and packs. Then pagdating naman sa grab bar mga idol, very sophisticated, para siyang kasama sa fairings mga idol. Oh, yan, oh. So makikita mo sa mga layuan, makikita mo na very premium ang kanyang galawan dito. Bago ko makalimutan, meron pa siyang binago rito sa kanyang front head. Makikita natin na mayroong extension dito pala. Yan. So nakita ko lang. So yun lang naman. Dagdag forma, dagdag bulky. So pagdating naman sa presyo, pag-usapan natin via Supreme Bike. Okay?
So ang presyo nito, PCX 160 ABS version ito. Okay, meron po siyang cash na 157,900 pesos. Ang pinaka last price 154,900, okay? So down payment naman ito for installment 27,735, then 1 year 14,841, 18 months 10,929, and 2 years 9,076. Sa mga nagtatanong kung ano yung mga freebies nito, 3 years free registration, 1 year free services, 2 years warranty or 20,000 kilometer engine and wirings, 1 year TPL insurance, then less 500 pesos kung maaga ka or on due date ka magbayad. At ayun na nga mga idol, si Yamaha NMAX TechMax 155cc. At ayun, sa tingin nyo, sulit nga ba ang PCX 160 2025 model? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.